ni Knox ang dalawang kapatong na kahon na naglalaman ng mga gamit niya. Bahay ng kanyang mga magulang ang nililipatan niya. Nasa Amerika na ang mommy at daddy niya kaya ipinamana na sa kanya ang bahay na yon. Nagdesisyon naman siyang doon na lang tumira dahil mas malapit iyon sa Empire University, ang universidad kung saan siya nagtuturo bilang history instructor, kaysa sa condominium unit niya. Papasok na sana si Knox sa loob ng bakuran na may maramdamang mabalahibo sa mga binti niya. Nang tumingin sa ibaba, nakita niya may cute na Shih Tzu ang tila naglalambing sa kanya. Naaliw siya sa tuta, kaya nakalimutan niyang may buhat-buhat siya, kaya muntik na niya itong mabitawan. Kung wala lang nakasalon yun. Careful, Knox. Bahagyang binaba ni Knox ang buhat ng mga kahon para makita kung sino ang nagsalita. Napangiti siya na sumalubong sa kanya ang maganda at maamong mukha ng kababatang si Axevela Pingol. Mas bata kay Knox si Axevela ng 3 taon, kaya nasubaybayan niya ang paglaki nito. Nagkalayo lang sila na lumipat siya sa condominium unit pagka-graduate siya sa college. Simula noon, bihira na lang siyang umuwi sa subdivision nila, kaya bihira na lang din magkita ang dalaga. The last time he saw her was probably 3 years ago on her 18th birthday party. Napansin ni Knox na lalong gumanda si Axevela. Siguro ay dahil natuto na itong gumamit ng makeup at mas dalaga ng tingnan sa suot ng pistida na umaabot hanggang sa itaas sa mga tuhod niya. At her body was also fully developed now. What a gorgeous body she had. Pilit na ibinalik ni Knox ang tingin sa maamong mukha ni Axevela bago pa nito mahalata na nakatitig siya sa mga dibdib nito. He could not be fantasizing about his childhood friend who was 4 years his junior in broad daylight. Axevela, it's nice to see you again. Axevela smiled her sweet smile, which was enough to turn any sane man crazy. I'm happy to see you again too, Knox, sabi nito sa kinuha ang isang kahon mula sa kanya. Nabigla yata ang dalaga sa bigat nun kaya muntik na itong mabitawan. Wow! Napapalatak si Knox. Ibinabang muna niya ang kahon sa kalsada at kinuha ang binitbit na kahon ni Axevela. Ibinaba niya rin iyon sa sahig. Are you okay? Tinignan ni Axevela ang payat nitong mga braso. Dahil maputi ang dalaga, kitang-kita ang pamumula ng balat nito dahil siguro sa bigat ng kahon. I think I'm fine. Humalikip-kip si Knox at pinagmasdan si Axevela mula ulo hanggang paa. Matangkad ito at payat, gaya ng katawan ng mga modelo, pero malulusog ang dibdib nito. Shit, Knox. Axevela is your childhood friend, okay? And for pity's sake, she's still a student. Tumikim si Knox para ibalik sa wisyo ang sarili. Mabuti na lang at iniinspeksyon ni Axevela ang mga braso nito kaya hindi napansin ang pagtitig niya sa katawan nito. Sa susunod, mag-iingat ka. Nag-angat ng tingin si Axevela sa kanya at lumabi na parang bata. I just wanted to help. Napailing si Knox habang ililing-iling. Kahit kailan talaga napaka-sweet at napakabait ni Axevela. Sana sinabi mo agad. Pwede naman akong tulungang magbuhat. Hindi ko pa naman na ibababa yung mga unan ko. Natawa si Axevela. Even her laugh sounded angelic. Bagay na bagay siya sa maamo nitong mukha. Magpahinga ka muna, Knox. Sumabay ka na sa amin mag-lunch. Is it okay if I join your family for lunch? Tumango si Axevela. Of course. Natuwa nga si na mommy at daddy nang malaman nilang bumalik ka na. Let's go? Nakibit-balikat si Knox. Close naman siya sa mga magulang ni Axevela. Okay, ngumiti uli si Axevela at kinuha ang cute na Shih Tzu na nakalimutan na halos ni Knox dahil sa pagdating ng dalaga. Siya nga pala si Chichi. Siya ang bago kong baby. Regalo sa akin ni na daddy at last Christmas. Napabuntong hininga na lang si Knox. Seeing Axevela, who looked like an angel, hugging an equally angelic creature was just too adorable. It was something akin to heaven in this opinion. Lumapit siya sa dalaga at masuyong hinaplos ang makapal na balahibo ng Shih Tzu.
He may be playing with a puppy, but he was actually secretly sniffing Axibella's sweet scent. Is it he or a she? It's a she. She's cute. I know, right? Nangingiting sang-ayon ni Axabella. Tara na, kanina ka pa hinihintay ni na mommy. They're excited to see you again. Sumunod si Knox kay Axabella. Magkatabi lang ang bahay niya at ang bahay ni na Axabella. Yun ang dahilan kung bakit simula pagkabata ay malapit na sila magkaibigan. At dahil mas matanda siya rito, tumayo siya bilang kuya nito noon. Pagdating para ni Knox sa tahanan ng mga Pingol, mainit na siyang tinanggap ng mga magulang ni Axabella, gaya noong bata pa siya. Inanyayahan siya ng mag-asawa na sumabay na sa tanghalian ng pamilya at malugod niya itong tinanggap. Really? Sa Empire University ka na nagtuturo? Tila natutuwang tanong ni Tito Roldan, ang daddy ni Axabella habang kumakain na sila. Yes po, Tito. Actually, last sem pa ako nag-start magturo doon, sagot ni Knox. Sa Empire din po ako kumukuha ng master's degree, kaya doon na rin ako nag-decide magturo. Umaliwala sa mukha ni Tito Roldan na parang ama ito na proud sa anak. Naiintindihan naman niya dahil din ito sa isang kolehiyo. That's really nice, Knox. Oo nga, sang-ayon naman ni Tita Roselda, ang ina ni Axabella. Nakakatuwa naman na magkakasama uli kayo ni Axabella sa isang university. And this time, you're already a teacher. Sa Empire na ho nag-aaral si Axabella, I thought she was studying at Emerald. Gulat na sagot ni Knox na ang tinutukay ang universidad kung saan din si Tito Roldan at English professor naman si Tita Roselda. Ang huling pagkakaalam niya, doon nag-aaral si Axabella. She transferred 3 years ago, tila malungkot na sagot ni Tita Roselda, saka umiling-iling at binagong usapan. Anyway, ang sabi mo noong nakaraang semester ka pa nagsimula ng pagtuturo, nakakagulat na hindi pa kayo nakikita ng anak ko. Sa College of Science and Philosophy ho kasi ang faculty ko. Anong department ho ba si Axabella? Sa College of Architecture, sagot naman ni Tito Roldan. Alam mo bang magtatapos bilang summa cum laude ang anak ko? Daddy! Saway ni Axabella rito. Kababalik lang na dalaga mula sa kusina at may dalang bowl ng fruit salad na inilagay nito sa gitna ng mesa bago bumalik sa upuan nito at sa tabi ni Knox. Running for cum laude pa lang naman po ako, hindi pa yun sure. Anong hindi sigurado? Sigurado na yun. Proud na sabit naman ni Tito Roldan. Umiling-iling si Axabella saka binigyan ng tila nahihiyang ngiti si Knox. Pasensya ka na kay Daddy Knox. Baka mamaya hindi naman ako maging suma. Mapahiya pa ako sa'yo. Kaya ngayon pa lang, sasabihin ko ng huwag kang masyado mag-expect. Iwinasiwa si Tito Roldan ang kamay nito. She's just being modest. Nanalo rin kaya ang anak ko ng best thesis. Dad, tila nahihiyang sa wine near Axabella rito. Natawa ng mahina si Knox. Naaaliw sa cute na reaction ni Axabella sa pangungulit ng ama. But I agree with Tito Roldan. Ax, you're amazing. Umiling uli si Axabella. Ewan ko sa inyo. Nagkatawanan na lang silang lahat. Anyway, sabi naman ni Tita Roselda maya-maya. Alam mo bang history instructor pala ito si Knox sa Empire and he has been teaching there since last sem. Narinig ko nga pong pinag-uusapan nyo kanina, nakangiting sabi ni Axabella, saka nilingon si Knox. I hope to see you at school, Knox. Madalas kasi nasa library lang ako ng department namin, kaya siguro hindi pa tayo nagkikita. Ngumiti lang si Knox. Naintindihan naman niya na si Axabella. Sigurado siyang bahay school lang ang destinasyon ng tulad nito. Well, madali naman itong hanapin sa Empire University kung gugustuhin niya. After all, good girls like Axabella were usually found at libraries. Sumandal sa bookshelf si Axabella nang marahan siyang itulak doon ng boyfriend niya si Brandon. Bago nito, isinubsob ang mukha sa leeg niya. He then started to give her open-mouthed kisses on her neck, while his hands were busy roaming along her body. She bit her bottom lip to stop herself from moaning. Tumingala si Axabella sa malaking sign sa loob ng library na yun. Please observe silence.
Well, that was exactly what she was doing. Kahit pa gustong-gusto niya ang sensual ng paraan ng pagdaan ng dila ni Brandon sa kanyang leeg. Ang pagpasok nito ng kamay nito sa ilalim ng palda niya para himasin ang hita niya at ang pakiramdam ng kahandaan na binata sa kanyang tiyan. Oh! Ikinulong ni Axevela ang mukha ni Brandon sa mga kamay niya at pilit itong pinatingin sa kanya. Pero bago pa siya makapagsalita ay siniil na siya nitong halik sa mga labi na hindi niya maiwasang tugunin. Lalo na nang ipasok naman ito mga isa pang kamay sa blouse niya at pisilin na kaliwang dibdib niya. Maya-maya ay naramdaman ni Axevela na ikinawit ni Brandon ang braso nito sa likod na hita niya at inangat yon. Pupulupot sa baywang nito. He then pressed her arousal against her womanhood. Hindi tuloy na pigilang magpakawala ng mahinang ungol. Brandon, you can't fuck me here. Naiinis na saway ni Axevela nito sa mahinang boses. Natawa ng mahina si Brandon. Careful, babe. Careful. Baka atakin sa puso ang makakarinig sa Little Miss Good Girl na gumagamit ng salitang fuck. Ipinaikot ni Axevela ang mga mata. Parati talagang ginagawang katatawanan ni Brandon ang pagpapanggap niya bilang good girl. Well, hindi naman siya nagpapanggap. Nagkakataon lang na dahil maamo siyang muka, walang nag-iisip na marami siyang kalokohan sa katawan. Kahit nga minsan nahuhuli na siyang gumagawa ng kabaliwan. Kapag itinangki niya, siya pa rin na pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi rin naman niya masisisi ang mga nakakakilala sa kanya dahil nung bata siya, mabait at masunurin talaga siya. Until she hit puberty. Still, people refuse to believe that a good girl like her could change drastically. Gaya ng mga magulang ni Axevela, na minsan i-check ng mommy at daddy niya kung nakatulog na siya, ay nakita naman ito na wala siya sa kwarto ng 10 oras ng gabi. Hindi nagalit ang mga ito nang umuwi siya kinabukasan at sinabing galing lang siya sa group study at nakatulog sa bahay ng kaklase niyang babae kaya hindi agad nakauwi. Ang hindi alam ng parents niya, kasama lang niya si Brandon ng gabing iyon. Lingid sa kaalaman ng mga magulang niya na may boyfriend na siya. Hindi naman niya balak isikreto yon. It just so happened that her parents had not caught her yet. Hanggang na-enjoy na lang niya ang pribilehiyong maging pilya pero minamahal pa rin ng mga magulang at kaibigan niya. Naputo lang ang pagmumuni-muni ni Axevela nang maramdaman na dahan-dahang ibinababa ni Brandon ang panty niya. Pinigilan niya ang mga kamay nito. Brandon, I told you, we cannot have sex here. It's too risky. Sumimangot si Brandon at halatang walang balak mabitin. What? Wala ngang halos tao dito sa library maliban sa atin at sa librarian. Totoo yun. Patapos na kasi ang klase para sa semestreng yun, kaya kakaunti nila ang pumapasok na estudyante. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ipagpatuloy ni Brandon ang sinimulan ni Toroan. Parati naman sila nagmi-make out sa likod ng library. Pero ngayon lang ito naging mapilit na gawin nila ang act mismo at alam ni Brandon ang tungkol na no sex at school rule niya. Marahang itinulak ni Axevela si Brandon at inayos sa sarili, lalo na mga damit niya na halos mahubad na pala. Nawalan na ako ng gana. Akmang tatalikuran na ni Axevela si Brandon pero pinigilan siya na lalaki sa braso. Halata rin sa mukha nito ang iritasyon. What's the problem, babe? Iritadong tanong ni Brandon. Binawi ni Axevela ang braso mula rito. You, why are you being so pushy? Because I fucking need you now. Iritadong sagot pa rin ni Brandon. And we've done it quite a few times already. Ano naman ang pinagkaiba kung dito natin gagawin sa school? Bumuga ng hangin si Axevela. Nauubusan ng pasensya. Ang isa sa pinakaayaw niya sa isang lalaki ay ang pinipilit siya sa bagay na ayaw niya gawin. It was a major turn off for her. If you don't like my rules, fine. Tapos na rin tayo. Kumunot ang noon ni Brandon. What? You're breaking up with me? We're in an open relationship, Bran. Paalala niya. It means we're not exclusive to each other. We can quit anytime we want and I'm quitting now. Nagdilim ang anyo ni Brandon.
You can't quit on me, Axevela. Nagulat si Axevela sa sunod na ginawa ni Brandon. Sa pilitan siyang hinilikan sa mga labi at pilit at kahit anong tulak ang gawin niya, hindi ito natinag. Pinagsusuntok na rin niya ito sa dibdib pero hindi pa rin siya pinakakawalan. Hanggang sa bigla na lang humibulay si Brandon sa kanya. Ang sunod na nakita ni Axevela ay ang pagbaksak nito sa sahig. Dumudugo ang ilong at na mag-angat siya ng tingin, nagulat siya na makita si Nox na nakukiyom ang kamay at tumaas baba ang dibdib na parabang nagkokontrol ng galit. Nang dumako ang tingin ni Nox kay Axevela, nakagat niya ang ibabang labi. It looked like the good girl had been caught already. It turned out that Axevela was not busted yet. Hindi. Mas tama yatang sabihin na tulad lang ni Nox ng mga taong ayaw maniwala na ang babaeng may maamong mukha na gaya niya ay hindi makakagawa ng kalokohan. Gusto sanang dalhin pa ni Nox si Brandon sa guidance office pero hindi na yon hinayaang mangyari ni Axevela. Sa halip ay hinila na lang niya si Nox palabas ng library bago pa maisipang gumanti ni Brandon at may ibang taong makakita sa kaguluhan. We should have reported that bastard, galit na sabi ni Nox habang hinihila ni Axevela papuntang parking lot kung saan nakapark ang kotse na binata. He harassed you. Ax, kung di pa ako dumating, baka kung ano na nagginawa sa'yo ng hayop na yun. Napabuntong hininga si Axevela. Tama nga ang hinala niya. Kahit nakita na siya ni Nox na nakikipaghalikan kay Brandon, iniisip pa rin nito na pinagsasamantalahan talaga siya ni Brandon. Well, totoo naman sa pilitan na ang paghalik ni Brandon sa kanya kanina. Kaya siguro yun na iniisip ni Nox. Pero hindi man lang ba nagduda si Nox kung bakit kasama niya ang bad boy na universidad nila? Ano ba kasi ang ginagawa mo sa library kanina? Naiinis sa tanong ni Axevela. Sa dami ng library na school, doon pa sa library kung saan siya nakita ni Nox. Ang totoo, alam niya sa Empire University na natuturo si Nox dahil minsan na niya ito nakita sa graduate school. Kaya naman iniwasan na niyang magtagpo ang mga landas nila noong nakaraang semester. Maswerte siya dahil sa mukhang hindi alam ni Nox noon na sa Empire University na siya nag-aaral. Pero maliit nga talaga ang mundo dahil nagkita na sila ngayon sa school sa ganoong paraan pa. I was looking for you. Gusto lang naman kitang kamustahin. Sabi mo sa library ka lang na mahahanap, but surprisingly, you weren't reading books when I found you. Tila pagpaparinig ni Nox. May kasama kang lalaki, and you were with the bad boy. No less. Kilala mo si Brandon? I know Brandon Timothy Saliente. Marami na ako naririnig na masamang bagay tungkol sa isang yon. Pero hindi ako makapaniwalang totoo palang walang niya ang lalaking yun. Napabugan ng hangin si Axevela. Nadagdagan lang ni Nox ang stress na nakuha niya mula sa Brandon kanina. Somehow, nakakapagod din palang maging santa sa paningin ng ibang tao. Kahit minsan gusto lang niyang magpakatotoo sa sarili. Hindi ako pinagsasamantalahan ni Brandon. Napapagod na sabi niya. What? Nakakunot noon tanong ni Nox. But I saw him kissing you forcefully. That's just what couples usually do, pag-amin ni Axevela. Totoo namang sa pilitan ng huling halik ni Brandon pero naiirita siya kay Nox na ipinagpipilitang pinagsasamantalahan siya na para bang ang hina-hina niya. Kaya naman niya ang sitwasyon kanina. Natigilan si Nox. Halatang nagulat sa sinabi niya. You mean na may wang siya? Yes. Brandon is my boyfriend. Well, ex na ngayon. The good girl finally showed her true colors.